city or entire region may be endangered by a lethal agent. If conditions at your location make this a possibility. Magandang araw. Tuloy-tuloy ang serbisyo at pagtulong ng nangungunang humanitarian organization sa nagdaang buwan ng Nobyembre at Disyembre. Ako si Mark Young. At ako naman si Ruby Asuncion para sa The Philippine Red Cross, The Red Report. Sa unang balita, PRC nakiisa sa pagunita ng ika-10 anibersaryo ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. Mula sa Leyte Chapter, may ulat si Red Reporter Edward Cabrera. Nagdaos ng iba't ibang aktibidad ang Philippine Red Cross kaugnay ng paggunita sa ika-10 taon ng Super Typhoon Yolanda na may international name na Haiyan noong November 8. Matatandaang nanalasa ang nasabing bagyo sa Pilipinas noong November 8, 2013 na lubhang nakaapekto sa 16 na milyong katao. Personal na nagtungo si PRC Secretary General Dr. Gwen Pang kasama ang ilang PRC staff and partner national societies sa Tacloban upang daluhan ang 10th Yolanda Commemoration Anniversary, kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang guest of honor. But we cannot overstate the importance of the efforts of the different countries, the international NGOs, the local NGOs that came and help with the rebuilding and the rehabilitation and the recovery. Matapos nito ay formal na binuksan sa publiko ang PRC photo exhibit na nagpapakita ng mga larawang kuha mula sa naging operasyon ng PRC noong Yolanda. Ay saysayan ng Philippine Red Cross itong pinakamalaki naming operation. Very important itong visit na to kasi we should remember the story of Yolanda and Haiyan. We really should remember the devastation but also how this devastation brought out the best in each and every one dahil kinaya natin. Nagtapos ang araw sa isang candle lighting ceremony na pinangunahan ng PRC Leyte Chapter para sa mga yumaong biktima ng bagyo. Sa ika-10 anibersaryo ng Bagyong Yolanda, huwag sana nating limutin ang mga aral na turo nito sa atin. Mula sa PRC Leyte Chapter, Edward Philip C. Cabrera para sa PRC The Red Report. Salamat, Edward. Sa karagdagang detalye, ang Philippine Red Cross ay nakapagbigay ng iba't ibang tulong sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Haiyan na nagkakahalaga ng 24 na bilyong piso. Natapos ng PRC ang kabuuang operasyon sa loob lamang ng 3 taon. Sa susunod na balita, 2023 National Moot Court Competition on International Humanitarian Law idinaos sa PRC. Alamin natin kung sino ang namayagpag sa ulat ni Red Reporter Kai Mendoza. I always say that we are not spectators in this world. If you're here to become a spectator, if you don't participate, nada. It's important that you realize what this is all about. You are here to become an example not only to future lawyers but to every citizen of the world. Yan ang mensahe ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon sa mga kalahok sa 2023 Moot Court Competition na naganap sa PRC National Headquarters noong November 29. Naging mainit ang talakayan patungkol sa international humanitarian law ng law students mula sa 12 paaralan na nagtunggali sa kampyonato. Sa huli, naiuwi ng University of San Agustin Iloilo ang titulo. Ito ang ikatlo sa kanilang magkakasunod na championship title. Bukod dito ay nasungkit rin ni Samantha Graho ang third best mooter habang si Isaiah Javier naman ang itinanghal na Justice Leonor Ines Luciano, best mooter awardee na parehong kabilang sa nagwaging kuponan. Naiuwi naman ng Ateneo de Naga University ang runner-up title. Ang University of San Agustin College of Law ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa IHL International Moot Court Competition sa March 2024 na gaganapin sa Hong Kong. Para sa PRC The Red Report, ako si Kai Mendoza. At the 11th Asia-Pacific Regional Conference in Hanoi, Vietnam on November 22, PRC Chairman and CEO Dick Gordon
Secretary General Dr. Gwen Pang, and Disaster Management Services Manager Caselda Longa met with IFRC Vice President Maha Albarjas and Egyptian Red Crescent CEO Rami El Nazer to explore ways on how they can extend more aid to the most vulnerable in the Israel-Gaza conflict. During the meeting, Chairman Gordon expressed the need to put up a major field hospital which will cater to the needs of the sick and wounded. 10 ASEAN delegates from Singapore, Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and the Philippines acquired first aid and basic life support with AED training from the PRC. The 4-day training took place from November 6 to 9 at the PRC National Headquarters in Mandaluyong. This activity is part of the annual regional volunteer efforts organized by ASEAN Youth Volunteers. To enhance the capacity of the PRC in providing more effective and inclusive aid to the most vulnerable, a 2-day DevCo Regional Hub workshop was held last December 20 to 21 in Makati City. The purpose of the workshop is to create a national framework of policies and guidelines that will serve as a structure for the establishment of the PRC regional hubs in various regions in the country. The project was funded by the European Union and supported by the Netherlands Red Cross, which started in February 2022 and is expected to be completed in January 2025. For the PNS News, this is Shar Dismas reporting. Magbabalik ang The Red Report. At your location, make this a possibility. This a possibility? Nagbabalik ang The Red Report. Sa susunod na balita, back-to-back bloodletting activities ng PRC, Bombo Radio at Marikina Polytechnic College matagumpay na naisagawa. Detalye ihahatid ni Red Reporter Elaine Luzada. Sa unang pagkakataon ay isinagawa ng PRC at Marikina Polytechnic College ang blood donation activity na pinamagatang Maagang Pamaskong Handog sa Bayan, Dugong Alay ng MPCan noong November 25. Mahigit 700 blood bags ang nakolekta mula sa daan-daang estudyante ng NSTP at mga faculty staff na karamihan ay first-time blood donors. Sa kasunod na araw, November 26, ay muling isinagawa ang Dugong Bombo Mobile Blood Donation Campaign ng PRC at Bombo Radio Philippines. Mahigit 5,000 blood bags ang nakolekta na idinaos ng magkakasabay sa 24 na syudad sa buong bansa. Elaine Luzada, para sa PRC, The Red Report. Salamat, Elaine. Sa ibang balita, PRC nakiisa sa pagdiriwang ng World AIDS Day at International Volunteers Day. Ulat ihahatid ni Red Reporter, Chay Loresco. Nakibahagi ang Philippine Red Cross sa pagdiriwang ng World AIDS Day noong December 1. Sa temang Let Communities Lead, ay layunin ng selebrasyon sa taong ito na bigyan ng pagkilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng komunidad sa pagbibigay edukasyon patungkol sa AIDS. Kaugnay nito ay idinaos ng PRC chapters sa buong bansa ang libreng HIV testing, seminars at pamimigay ng condoms at brochures. Samantala, noong December 5 naman ay nakiisa rin ang Philippine Red Cross sa pagdiriwang ng International Volunteer Day. Sinagawa sa iba't ibang PRC chapters ang pagbibigay-pugay at pagkilala sa kasipagan, dedikasyon at katapatan sa serbisyo ng milyon-milyong PRC volunteers na nagsisilbing lakas at sandigan ng organisasyon. Para sa The Red Report, Chay Loresco. Salamat, Chay. Sa ibang balita, Thanksgiving party para sa mga RH-negative blood donors ng PRC ginanap. Balita mula kay Red Reporter Paul Estrella.
22 Rh-negative blood donors ng Philippine Red Cross ang dumalo sa taunang Thanksgiving party na naganap noong December 16 sa PRC headquarters. Binigyang din ni PRC Secretary General Dr. Gwen Pang ang kahalagahan ng Rh-negative blood donors sa pagpapanatili ng estado ng PRC bilang isa sa mga major blood suppliers ng bansa. In the whole world, we only have 15% of the population who have Rh-negative blood. Okay, and in the Philippines, less than 1%. So, kokonting-konti lang talaga kayo. The blood services of the Philippine Red Cross has grown tremendously. Today, we are supplying more than about 60% of the country's demand for blood. By 2024, our goal is to supply around 70% of our country's demand for blood. Mensahe naman ng Rh-negative blood donor na si Elmer Benito ang kahalagahan ng pagbabahagi ng dugo ano paman ang ating blood type. Masaya sa pakiramdam na alam mo na yung patutunguhan ng dugo na kinuha sa'yo ay pwedeng makapagligtas ng buhay. I also encourage even yung mga hindi Rh-negative na mag-donate din voluntarily sa Red Cross kasi mahalaga siya para dun sa mga nangangailangan ng dugo. Nag-uulat para sa The Red Report, Paul Estrella. Salamat, Paul! Kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon tunghayan dito sa Tatak Red Cross. Siya si Nick Siap, isang daddy first aider. Nailigtas niya ang nooy 8 buwang gulang na anak noong nabulunan ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng back slaps. Isang kasanayang natutunan niya mula sa first aid training ng Philippine Red Cross. Siguro 7 to 10 years na yung seminar na yun. Na nung moment na na-choke si Marcos, para bang hinila ng utak ko yung 10 years worth of seminar na yun. Whoops! Kunin mo yan! Tapos doon ko lang siya nagagawin. Sa loob ng ilang minutong pagsasagawa ng back slaps sa likod ng anak na si Baby Marcos, ay natanggal ang nakabarang kapirasong papaya sa lalamunan ng sanggol. Ang kasanayan sa first aid ay tunay na nakapagliligtas ng buhay. Siya si Nick Siap, Tatak Red Cross. At yan ang kalipunan ng mga balita patungkol sa naging operasyon ng Philippine Red Cross sa buong buwan ng Nobyembre at Disyembre. Sa pangunguna ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon, para sa mga Pilipino, patunay na ang PRC ay always first, always ready, always there. Muli, Ruby Asuncion. At ako naman si Mark Young para sa The Philippine Red Cross, The Red Report. Volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first, always ready, always there.